Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Iba't ibang mga stories kasi, iba't ibang mga energies. Kaya kung ano yung mga lumabas dito, nagpi-flift, katulad niyan, tumatalon, yun yung mga malalakas na energies. Tignan po natin, makaka-resonate kayo. Ito po muna mga unang mga enerhiya. Five of Cups. Temperance. Three of Swords. Devil. Six of Wands. Page of Pentacles. The Sun. Magician. And Ten of Cups. Maganda ang mga energies dito. Kahit nasabi mong merong Three of Swords tsaka Devil. And Five of Cups. Lahat naman talaga may pinagdadaanan. Pagdating sa relasyon, especially kapag yung hindi na nag-workout ang isang relationship, especially kapag nagiging toxic na. Devil. Toxic energy. Devil means maaring before, andyan ka sa isang relasyon na parang nakatali ka, wala kang magawa, punong-puno na lang ng sakit ng kalooban because of that person or maybe because of people around you. Nagiging toxic na ang inyong relasyon. Bakit sinabing people around you? Marami kasing factors yan eh. Minsan dyan yung mga barkada, di ba? Five of Cups. There's so much sadness, regrets, matinding kalungkutan. Kaya dito yung cups na yan, ayan yung cups, natatapon na yung mga laman nila doon. Tapos makikita natin na umiiyak, nahulog yung mga petals, tuyot na yung tree, no? Tuyot na yung tree. So, ibig sabihin yan, wala na, nagda-dry up na yung energy because of too much pain, sadness, regrets. Hinahayaan na lang dumaloy kung ano yung emosyon niya doon. Sobrang kalungkutan. Three of Swords, ito yung parang sinaksak ka sa puso mo. At marami ng kaguluhan talaga nangyari. Meron pa nga dito, yung parang lightning. So talaga matindi na ang sakit na naranasan mo sa relasyon na yan. Ano ba yung mga dahilan na yan kung bakit nagiging toxic ang relationship? Sometimes immaturity, codependency. Pwede rin naman na isa lang, yung talaga nagmamahal, yung isa, wala na. Meron din naman ang sakit, diba, na fall out of love sa isa't isa. Kahit pilit na ayusin, wala na talaga. Wala na kasing love. Meron namang isa, because of third party. Hindi makontento. Nag-cheat na lang. Wala na. Tapos ayaw pang umamin. Kasi minsan yung isa, malakas yung instinct na may ginagawang kalokohan yung partner niya. Tapos ayaw umamin. Lagi na lang nagtatalo, pinag-aawayan na. Kaya talaga nagiging toxic na ang relasyon. Marami pang dahilan. Marami, iba't iba kasing mga factors na binubuo sa isang relasyon. Yung impatient, or meron naman, hindi kayo naka-align sa isa't isa. Ibig sabihin, for example, ikaw, nandun ka na sa
date to marry. Gusto mo na itong taong to, siya na yung makakasama mo panghabang buhay. Pero naman yung partner mo, parang wala pa sa isip niya yun. Kasi mas relax pa siya. Nag-e-enjoy siya sa buhay niya na ganun, kahit magkarelasyon kayo, mas more of friends, or more of goals, achieving dreams, career, ganun. So, wala pa sa isip niya na mag-settle down. Pero ikaw, gusto mo na. So, parang tumatagal yung relasyon, tapos, ano pa ba ang patutunguhan yun? Hindi naman pala kayo, magkasalungat naman pala kayo, o hindi pa kayo aligned dun sa relationship goals. Maaring dito, nagkalayo na kayo, ang maganda dyan, mahirap kasi minsan talaga, lalo na nasaktan ka at minahal mo yung taong yun. Sobrang sakit na araw-araw, palagi kang umiiyak. Hindi mo man siya maipakita sa mga taong nandiyan sa paligid mo, pamilya mo. Minsan, kapag nagsusolo ka, usually, dun pumapasok yung mga memories, dun yung sakit, kaya dun ka umiiyak mag-isa. It takes time, temperance. You just need to be patient pagdating sa love. Unti-unti mag-heal ka. This is the energy also of healing. And the perfect time for you, siguro, to accept, to forgive, so that yung healing process mag-start, so that you can now move forward with your life. You still continue to manifest na magkaroon ka ng, syempre, someone, special someone sa buhay mo. You are manifesting na ma-meet mo yung someone na pareho kayo ng goal. Naka-align kayo sa isa't isa. Etong magician na to, meron siyang cup, meron siyang pentacle, meron siyang wand, meron siyang sword. Ibig sabihin, lahat ng element, ginagamit niya in order for his or her manifestation to come true. Ano ba yung mga ganon? Ano ba yung, paano ba mag-manifest? Okay, when you manifest kasi, mag-uumpisa yan from within. You have to work with your energy within. Sa sarili mo. Wala namang iba. Yung mga nandiyan sa paligid mo are just factors, pero it starts from within. Paano yon? Your beliefs, sinasabi nga, your beliefs, your thoughts, your feelings, your words, lahat yan energies. Everything is energy, energy is everything. At kailangan magsimula sa sarili mo because you attract who you are. You do not attract what you want. Yung inner self mo ang magkikreate ng outer na kind ng buhay or love na gusto mo. Paano yan? Kung palagi kang bitter ka kasi sa nangyari sa'yo sa nakaraang mo relationship, bitter ka, so palaging umano na lang sa isipan mo, mga manluloko na yan. Tapos syempre, yun yung beliefs mo, yun yung palagi mong nasa isip, yun yung palagi mong nasasabi, yun yung palagi mong nararamdaman na palagi ka na lang sasaktan. Okay? So yun yung energy mo. Ma-attract mo ba isang taong kung palagi kang ganun? Palaging lumalabas sa bibig mo mga sadness, bitterness, cursing, mga ganun. Hindi, di ba? So you have to work with your energy by first accepting, then forgiveness, so that you heal. Then you will start caring for yourself. Ibig sabihin, hindi mo nahahayaan na parang maging losyang ka na lang, magmukmuk ka na lang araw-araw. You have to move to do something so that you will feel something, you will feel better. Like, exercise ka, diba? Sa mga kababaihan, kahit din sa kalalakihan,
Diba? Wag mo nga yan yung parang ka na ermitanyo na haba-haba na ng buhok mo, ang gulo-gulo mo. Pagupit ka, magpaganda ka. Eat healthy foods. Huwag ka na makikinig ng mga senti ng mga songs. Praises songs na lang at saka yung mga songs na kung saan mag-a-uplift ang spirit mo. At mahigit sa lahat, always be grateful. When you are grateful, you are thankful sa mga blessings, kahit maliliit na blessings yan sa buhay mo, everyday gumising ka na may pagpapasalamat sa mga blessings na tinatanggap mo. Tadami pa ang mga blessings na yan. At doon ka na mag-start manifesting for a new love. Love that you desire. At yun yung maa-attract mo. Someone na katulad din ng puso mo. Someone na mapagmahal din. Someone na marunong magpatawad. Someone na ganun din, naka-align kayo. Darating talaga yan. Because Page of Pentacles here signifies that there is someone, what you are manifesting, nandito yung want niya, nandito yung Pentacle. Pentacle means stability in relationship. Kaya nandito rin si Temperance means be patient pagdating sa love. It will come in its divine timing, in God's time. Sun. It signifies hope and you have a better future. It signifies that positive energy ang ma-acquire mo. Darating ang someone for you, someone na masasabi mong success. Success na this time. Successful relationship na this time. With someone, kung ano yung minamanifest mo. Kapag nagmamanifest ka pala, you have to be specific. Pwede mo siyang larawan sa isipan mo, sa imagination mo, anong itsura niya, ganyan, ganito, ano yung mga katangian niya. At saka kapag nagmanifest ka, palagi mo sabihin for a deep, loving, committed relationship. At makakamtan mo yan. 10 of Cups. Means, this relationship will lead you to building a family with so much love. Tapos, ito yung mga cups na yan, di ba? Tapos, pagdating dito, merong cup doon. Pinakamalaking cup na kung saan nandito yung energy, overflowing of love and joy. Meron pang rainbow doon sa likod. Di ba? Tapos, green, abundance, harmonious relationship. Kaya kung ano man yung pinagdaanan mo na yan, part ng buhay mo, part yan ng pagiging ikaw, kung saan mas natuto ka sa buhay, mas natuto ka pagdating sa pakikipagrelasyon, mas nag-mature ka, at mas malalaman mo na kung paano mas mahalin ang sarili mo. Kasi baka dito, nawalan ka na ng pagmamahal sa sarili mo, sobrang binuhos mo na lahat ng pagmamahal dun sa taong yon na hindi naman niya nasuklian. Naubos ka. Dito natuto ka kung paano buuin uli ang sarili mo, mahalin ang sarili mo. You become more attractive at you will end up with a happy, harmonious relationship. For nothing really is impossible if you believe. Like I said, beliefs, thoughts, feelings, words are all energies. You have to work with yourself. Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Maybe this is, ito na yung separation.
dito sa toxic person na to. Twin flame. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Maaring ito na yung ka-twin flame mo. Itong someone na darating sa buhay mo. Unbreakable love. This person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Siya na yun. Someone na makakatuloy yun mo. With unbreakable love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.